Ang tagal ko ng ano. Nakakakita ng kamay. Oo, pero hindi ko pa na-try. Natatakot ako. Mindset. Nilagang baka. Kaya mo yan. Ang sarap. May nalalasahan akong aftertaste, kuya. Tikman nyo, you should try. Cheers! Hello mga ka-foodie! So, nandito tayo ngayon sa Almaty Restaurant para i-try ang Kazakh food. Located siya dito sa Dubai Marina. And for today's video, ito nga ang mga pagkain namin at kasama natin si Sedi in Dubai. and Marua's Kitchen and Adventures. Kuya, nakatikim ka na ba ng mga Kazakh food? Hindi pa pero parang similar siya sa Uzbekistan food. O kasi Central Asia. Opo. no? Nakapagbakasyon kami kasi doon noong December. Wow! Masarap naman. Okay naman ang kanilang pagkain, nagustuhan namin. Pero first time ko itong Kazakhstan food. First time ako. Actually, ako excited ako kasi first time ko din siya talaga. Kaya nung na-invite tayo ng Pinoy Foodie, medyo kailangan kong i-reschedule yung naka-set na appointment para i-try itong Kazakh food. Ako rin, ang ganda nga tingnan ng ano, ng Kaya nga, tsaka mabango, presentation. no? May mga naalala ka bang parang similar food sa... Ito parang kaldereta. Parang kaldereta. Pero mayroon lang siyang onion sa taas. Oo nga, na naging bistek. Parang. Ayan, Ito, nasa- mukhang pandesal. Pandesal na may evaporate condensed Condensed milk. ba to? Condensed milk. Siguro, mamaya malalaman natin. Ito parang ano, kuya? Parang insimada na walang asukal. Parang empanada na ibang itsura. Oh, parang gano'n. No? And we're back. So, kuya, first of all, we want to thank Pinoy Foodie for inviting us para you. matry ang Kazakh food, no, kuya? Salamat sa pag-invite. Sana maulit-ulit. Excited na ako, ikaw. Super excited. Yeah, excited. Ano bang unahin natin? Milk soup. Soup. Soup muna. Red soup. Cabbage? Is it cabbage? Cabbage na parang may watermelon soup. Cheers, kuya, for our first try. Cheers! Parang siyang pasopas na clear soup. Parang ganun yung lasa niya. Parang plain lang siya. Parang lang siyang cabbage soup. Pero hindi ko alam saan nanggaling yung red. Sa tomato. Parang cabbage soup. Okay naman. Hindi siya masyadong maalat. Yung texture niya, malambot yung cabbage. Yung cabbage man siya. Yung And lasa niya, okay din siya. Pasok. hindi siya matabang, hindi maalat, balat. Parang good sa mga ano to, vegetarian siguro. Ang saka good siya for a cold weather. Siguro dahil nga malamig dun sa bansa nila, maganda siyang pang starter, kuya. Pero meron din siyang meat. May meat? Meron siyang meat. Meron siyang beef actually. Meron din May siyang potato. ano. Meron din patatas pala. Naglalabas. Kailangan pala siyang idig talaga. Kaya para siyang nilaga. Parang nilaga na. Yan, nilagang baka. Ang pangalan ng kinain nyo is borscht. So, it's actually a sour soup made with meat stock, vegetables, and seasonings na common sa Eastern Europe and Northern Asia. So, ang word na borscht is most often associated with the variants of the Ukrainian or the Kazakhstan's origin made with the red beetroots. Kaya ganyan yung kulay niya. Kaya pala may kulay pula. So ano yung rate nyo for that food from 1 to 10? 7.5, not bad.
It's not bad. Masarap naman siya. Ikaw, kuya. Para sa akin siguro mga 8. Masarap din naman yung ano niya, yung beef niya, malambot. Pero medyo matabang lang siya. Bago natin simulan kainin itong mga iba pang pagkain dito, minom natin ng gatas. Kuya, gatas ng ano yan? Hindi ko alam. Tingnan natin. Parang gatas siyang puti-puti Gatas niya. ng, sabi, buko juice. Cheers. Parang suka. Parang siyang sparkling. Sparkling milk. Ano combination Parang nito? siyang may yoga. Oo, dumidiretso Oo ko nga. yun. Naramdaman ko nga yung asim niya. Parang siyang yogurt na milk na may asim, na may soda, no? Na parang may guhit eh. Ano kayang pinaghalo-halo nila dito? Parang siyang yogurt. Yogurt na may 7-Up. Yogurt na may 7-Up. Ramdam mo yung paglunok mo, May may ano. guhit, may guguhit. May alcohol ba ito? Matapang. Matapang. So, ang pangalan niya is kumis. It's a healthy drink made from mare's milk or the female adult horse milk. Yun pala. Tama. So in short, Pakainom mo ako ng gatas ng kabayo. gatas ng kabayo. Nakatigil na ako ng gatas ng kabayo. So, Isa ano? pa nagustuhan ni Kuya, ano na lamang gatas ng kabayo. Nagustuhan ko na siya. So, ano yung rating niyo dyan from 1 to 10? 6. Para sa akin, Uy, nagustuhan na niya. nagustuhan ko 8. From 0 to 8. Hindi, ano siya, parang unique yung taste niya. Parang siyang, actually, para siyang yogurt na nilagyan ng 7-Up, na nilagyan ng soju. Naninipa. May sipa. Masarap. Next, Kuya. Ito na. Mas gana natin to. Okay ka na, Kuya. Ready na ako. Ready ka na. Ayan, hatiin mo Mas gana na. natin. Huwag mo nang patagalin yan. May laman ba to? Or, Parang ang lambot niya. hindi, medyo matigas siya. Diba? Cheers. 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 Nothing so special. Plain na plain. Similar talaga sa Para bread sa, ng Uzbekistan. ah, Napaka-plain. para lang siyang mamon sa atin. Yung texture niya kakaiba kasi parang feeling ko yung ito, nilagyan nila ng glaze. Egg wash. May in-egg wash lang nila yung ibabaw siguro. Rate mo, Kuya. 7. Parang masarap sa kape. Yeah, sa kape masarap siya. Masarap din siya sa cheese whiz. Masarap. 7. 7. Ang pangalan naman yan is tandir naan. It's a disc-shaped bread popular in Kazakhstan. It can be prepared in many ways. Plain, enriched with egg, and dusted with sesame or nigila seeds. They are enjoyed usually for lunch or dinner with the salads and meat dishes. So para siyang sides ng Oo. main course siguro nila. So, do you like it? Okay naman siya. Masarap siya. Masarap na siya sa kape. Okay sa akin. Sa plain na kape, deep pwede na, no? Pwede na. Sunod naman natin to. Yan, sige. Anong... Malambot. Ay, oo, malambot Malambot siya. siya. Yeah. Parang siyang donut. Parang doon nga. Sausaw natin sa condensed milk. Para siyang yung sa, Chinese food. Parang yung maliliit na Chinese food. Oo. Yung dessert nila. I like it. Parang ano lang din siya. Parang Donut. donut talaga. Yung sugar donut. Yung, donut lang siya. Pag wala yung milk, masarap hindi siya matamis. Masarap siya. Para siyang plain donut lang. Masarap talaga siya pagka Pag may milk. sausaw. Maganda yung texture. It's fluffy. Donut siguro to. Ginawa ng bilog. Donut nga po niya. Para maiba lang, feeling Para ko. may iba lang. Para may iba lang. Rate mo, Kuya. 9. Wow! Gusto ko yung partner sa condensed milk. Condensed milk. Ako rin,
9-10. Masarap siya. Masarap siya as it is. Mas masarap kapag dinip mo siya sa milk. Ha? Ang pangalan naman yan is borsak. It's a puffy pieces of fried Kazakh bread. So they are essentially Central Asian donuts. Okay. But it is not an everyday Kazakh dish. It is served for special occasions like weddings and funerals actually. Masarap ba siya like the normal donuts or yung donut ng Pilipinas? Donut na, alam mo yung sa Pilipinas, yung donut na house, homemade na donut. Ganyan siya. Kuya, unfortunately, wala yung traditional dish talaga ng Kazakh, yung beshbarmak. Alam mo ba kung ano yun? Hindi. Yun yung horse meat. Gusto ko yun. Di pa ako nakatikim ng horse meat. Hindi ba rin ako nakatikim, pero nakatikim na ako ng horse meat. yung milk horse milk, natikman na natin. Pero I'm sure masarap siguro yun. National dish nila, di ba? Siguro, gusto ko rin siyang itry, pero may konting hesitation sa akin, pero pag nandiyan na, siguro itatry ko rin yun. Pero nabalitaan ko masarap daw yun. Sayang. Pero nagbigay sila ng ibang dish. Traditional dish din nila. So, tikman na natin. Ang ganda naman ng pagkaano nila. Ang ganda ng Presentation Oo. nila. May kasama siyang patatas ba yan? patatas. Tapos, Yung meat. Hindi ko alam kung anong meat yan. Baka beef. mukhang beef Tapos na. onion. Yung itsura niya, maganda yung plating. Para siyang sa atin mukhang kaldereta. Oo, mukhang kaldereta na. Na parang mechado. Tikman na natin, kuya. Ano natin? Ladies first. Ladies first. Tabi muna natin yung onion. Parang nakakatakot. Tingnan natin yung patatas. Wala siyang sauce. Ano lang siya, no? Parang oil. Meron. Oil Lagyan lang. natin. Tikman natin. Ang sarap. Masarap siya. Medyo salty. Oily din siya. Bagay siya dun sa bread ko. Lagyan siya sa bread. Yung meat, sakto lang, hindi siya ganun ka-tender, pero chewable naman siya. Tapos, yung potato, Ang sarap. maharap. Malasa siya kahit wala masyadong sauce. Yung sauce niya parang, kuya, para siya talaga Parang naluto na siya sa sarili ng mantika. para siya masyadong, or afritadang walang sauce. No. Hindi masyadong matapang yung flavor. Tamang-tama lang. Hindi siya overpowering. Masarap. Masarap sa kanin. Pero, beef pa to, parang lamb. Matuling. Tingnan natin yung yung puto. Beef po yun. Beef? Yata, ewan ko. Malambot siya for a lamb. Pero gusto ko. Wala, kung lamb siya, masarap kasi hindi siya matapang yung flavor. Masarap siya. Parang yung flavor niya, ano lang, salty, yung oily, parang wala siyang masyadong spices. Okay siya. Nice. 10. Wow! I like it. Yeah, gusto ko siya, but I don't need 10 kasi para laging may room for improvement. Pero masarap siya. Ang sarap. Masarap siya. Ang pangalan ng dish na yan is kordak. It's actually a traditional meat dish made in Central Asia and considered as well as a Kazakhstan dish. Okay. And the name comes from a nominalization of the word roast or fried, referring to the food, how the food was made. At ito din ay usually made from lamb, mutton, or sheep, liver, or sometimes with vegetables. So, kaya siguro may potato, at least of potato beside it. Kuya, hindi sila pumayag na hindi mo matikman tong traditional food nila.
Buti naman. Dream come true ka. Ang tagal ko ng I mean, Nakakakita ng oo, kabayo. pero hindi ko pa na-try kung anong lasa niya. Excited ka? Excited ako. Ang ganda naman ng plating nila. May Actually, mga gulay. Mabango siya. Mabango siya. Tapos parang masarap yung onion. Para siyang may mga tingnan mo, para siyang may pasta sheet. See? Yan na siguro yung ginawa nilang sa, Parang may pasta sa sheet. ilalim. Yeah. Masarap tong pasta. Ay, try natin. Bibigyan kita. Try natin. So, Kuya, natatakot ako. Bakit? Natatakot ako. Gawin natin mas challenging. Mag-zoom. May pa-horse soup. Mindset. Nilagang baka. Sa tingin mo, Kaya pinabuwis. subukan na natin. Unahin natin tong Nakatingin mo tayo ng horse milk, di ba? Ito naman. Gawin natin. Cheers tayo. Okay, cheers. Cheers Dito tayo. na natin inumin. Cheers. Cheers. Ladies first. Sabay Ako magsabi sa'yo. Nilaga. May similar din siya sa baka. Pero yung timpla niya, medyo maalat, tapos oily siya. Bulalo. Parang hindi mo siya madidistinguish sa ibang karne. Mindset ba? Mindset. Hindi siya kasing lasa ng baka or ibang Medyo oily nga siya. Yung kung makikita niyo, medyo medyo oily oily siya. nga siya. Kaya mo yan. Di ba? Pag tikim mo, hindi mo agad siya malalaman na kung anong klaseng karne. Isang higop, oil agad. Oo, oil agad. Tama, oily siya. Hindi. Yeah, oily siya. Kuya, ito na lang tikman natin. Sige. Tikman naman din ng ganda. Pero healthy daw to sabi nila. Kuya, Lagyan din natin ng Saka yung yung potato, kuya. Saka yung parang noodles. yan May sa pasta ilalim. sheet, parang may pasta sheet siya talaga eh. Mayroon. Ayun. Oops. May pasta sheet Saglit nga. Baka din to, baka may laman to. Yung soup, para siyang bulalo. Mas extra oil nga lang, ma-oily nga lang siya talaga. Okay. Ayan, sige, go. Go, kuya. Excited ako sa pasta sheet. Parang pangbalot ng to. Siomay. Oo. Oo, Para parang siyang pang wrapper. dumpling. Oo. Pasta sheet, parang pang lasagna na pang siomay. Parang matigas. Gawa na Kaya ko ako. sa carrots. Sarap ng carrot. Ang sarap. Pero siya, matigas. Dali. Yung texture niya, para siyang lengua sa sa Pinoy food, para siyang lengua. Parang nga kasi meron siyang ito, no? yung sa May litid. may litid siya. Para siyang lengua. Tandaran! Subukan natin. Ayan, isasabay ko sa kanya. Maganda yung idea mong yan. Nakailang subo ka na ako. Wala siyang aftertaste. Sabi ko nga, hindi mo siya madidistinguish na sa baka or sa ibang like lamb or mutton. Kasi first time mo makatikim. Kaya, Walang comparison. masarap siya. Sige, go. Hindi ko in-expect na ganito maging lasa ng horse meat. Talaga? What do you think? Kaya mo ba? A moment of silence. May lasa siya kuya. Parang yung niya, yung taste niya, kasing taste nung kinain natin nung una. May nananasaan ako. Hindi ko lang alam kung anong part ng to.
ng horse. Kasi meron siyang mga, kung nakikita mo siya, meron siyang nakapalibot Taba-taba. na ano. May, para siyang lengwa nga. Yung texture niya parang lengwa. Yung lasa niya, si Kuya wala nalalasahan. Ako may nalalasahan Wala. akong something. Saka ano siya, fatty. Ano, meron siyang taba. Para siyang, Nagustuhan ko siya. good. Para siyang ano, yung lamb na luto na kapag yung may parang aftertaste. Ganun siya para sa akin. Anong rate mo, Kuya? Para sa akin, since first time ko makakain ito, 9. Wow! Yung lasa niya, gusto ko yung medyo salty, saka yun nga, yung sabaw niya, medyo maalat, saka nagdagdag sa flavor din yung mga nilagay nilang mga gulay, yung patatas, saka yung carrots. Masarap. Sa akin, for me, ano siya, medyo weird kasi yung nalalasahan ko. Yung meat itself, siguro mga 6. Pero yung other components nung food, masarap. Like yung onion, yung carrots at saka yung patatas. Masarap naman siya. Yung sa meat lang, medyo may nalalasahan akong aftertaste, Kuya. Siguro dahil bago lang or baka nasa isip ko lang siya. Pero you should try it. Yeah, Diba? must Para try. kayo rin yung ma-experience nyo rin, kayo rin yung mag-judge. So, ang pangalan ng food na yan, again, is Besh Barmak. Okay, so the national dish of Kazakhstan. And it consists of boiled meat with pasta sheets and Pasta Tama. sheet You're mo. right. onions, salt, pepper, and horse and mutton are most often used, but it can be made with beef as well. So it's the national dish of Kazakhstan and Kyrgyzstan, but it's widely consumed around the. Central Asia. So will you recommend that food to our fellow kababayan? Yes. You Yes. should try. Alam mo Kasi- natin mga kabayan, mahilig Oo, mag-explore. iba-iba naman tayo ng panlasa. Masarap siya as a dish. Ako yung meat lang medyo weird lang kasi syempre bago ganyan. Pero masarap yung dish itself. Masarap. Absurd po. Masarap, ulit-ulitin mo siya. Pwede. Ah. Hindi siya, hindi ka magsasawa. Kumbaga like once in a while. Yung flavor niya kasi mild yung flavor, tapos yung aroma mabango. Yun. Pero siguro pagka pag beef, ulit-ulit. Pwede ko siyang Mas ulit-ulitin. masarap kaya sa Parang pag-beef. mas masarap. Tapos lalagyan pa ng konting pepper pa ng konti. Okay na siya. Tikman nyo na. Masarap. Okay, maraming salamat po sa inyong time for coming here and tasted, nakatikim kayo ng hindi naman Pinoy food. So how was the experience? Actually, thank you kasi sa opportunity na binigay niyo sa amin para makatikim ng Kazakh food. Actually, hindi ko alam na meron dito sa Dubai. Kuya, ikaw, aware Hindi ka? ko rin alam. First Na time merong ko marinig Kazakh food. na may Kazakhstan na restaurant pala dito. Oo. Kaya, napakagandang opportunity nito. Thank you, Pinoy Foodie, for this. So, Kuya, overall, Gusto ko bang bumalik dito? Gusto kong balikan to. Tsaka Saka yung horse. horse oh. ay. Masarap kasi pag yung titigman mo yung mga national dish ng iba't ibang bansa. Yes. Magandang yes. experience yun. Oo nga. Oo, totoo. Ako usually pag nagta-travel, nag-uwi ako ng isang menu from that country na pinuntahan ko na parang tinatry ko siyang i-recreate dito sa Dubai kasi mahilig ako sa food. Kaya ganun. So overall yung experience, masaya, nakakatuwa, exciting tong part ng pag-inom nito na hindi ko alam kung ano yung ininom ko. Basta gatas. Basta gatas daw, nasabi buko juice. Masarap. Very new for me kasi first time ko talaga makatikim ng Kazakh food. Overall, it was a good experience, fun experience, and masarap ulitin.
Would you recommend this food to our fellow kababayan? Yes. Yes, Yes. we You would should love try. to. You should try. It's not that bad. Actually, it's not bad at all. Hindi overpowering yung mga flavor. More on salty lang, Yes. no? Salty side lang siya. Walang masyadong mga flavor na bago para sa mga kabayan natin. Magugustuhan to ng mga kabayan natin, for sure. I'm sure kasi yung mga kabayan naman natin, hindi naman masiselan. Maano tayo sa mga pagkain, kahit na mga Yes. anong mga cuisine, kaya nating explore at Yeah. saka tikman. Yeah. Kaya pwedeng i-recommend to sa mga kabayan natin. yeah. Maraming salamat Pinoy Foodie sa Yes. pag-invite niyo sa amin. Nag-enjoy kami Yes. sa panibagong experience. Sede in Dubai nga pala. Follow niyo yung page natin. At thank you Maruha's Kitchen and Thank you. Adventure. Thank you so much, Pinoy Foodie, again for this invite. And don't forget to follow my FB page, Maruha's Kitchen and Adventures. Meron din ako sa Instagram and sa YouTube, Maruniverse81. Thank you for watching Pinoy Foodie. Para lagi kayong updated sa kanilang mga Pinoy adventures at food trip, don't forget to follow their socials, YouTube, Facebook, and TikTok. Thank you for watching. Thank you for watching Pinoy Foodie and don't forget to smash the like button and subscribe to their channel. Meron din silang Instagram, sa TikTok, and sa Facebook. Don't forget to follow. Bye!